Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Walong taon nang nakakalipas mula nang magpasya ang UN Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na pag-aari ng Pilipinas sa mga isla sa West Philippine Sea o WPS at hindi sa China mula sa kanilang iginigit na 9-dash line claim na mapa. Ayon sa tribunal, walang legal na basehan ng China upang angkinin ang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Subalit binaliwala ng China ang hatol at ipinagpatuloy ang pag-okupa sa mga islang pag-aari ng Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan ay parot parito pa rin ang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea at wala pa rin silang tigil sa ginagawa nilang tila panghaharas sa mga Pilipino sa sarili nating bakuran. Higit na pinakaapektado sa pag-ukupang ito ang ating mga Pilipinong mangingisda na sa kasalukuyan ay problemado na kung paano pakakainin ang kanilang pamilya. Mula nang okupahin ng mga barko ng China ang mga pangisda ng mga Pilipino, wala na silang pinagkakakitaan. Inagaw ang pinagkukunan nila ng ikabubuhay at ang mas malala pa ay hindi nila alam kung paano nilang papakainin ang kanilang pamilya. Ayon sa bagong grupo ng mga mangingisda na binubuo ng 6,000 miyembro, umaapela sila noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga opisyal ng pamahalaan na ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas na makapangisda sa Exclusive Economic Zone o EEZ sa West Philippine Sea. Ayon sa grupong bigkis ng mangingisda, patuloy ang Chinese Coast Guard sa pagharang sa mga mangingisda na makapasok sa EEZ. Sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc na fishing grounds ng mga Pinoy, hindi na sila makapasok sapagkat hinaharang ng CCG o Chinese Coast Guard at ang nagpipilit ay hinahabol. Ang ibang mangisda na sumusubok sa Kalayaan Island Group na mangisda ay hinaharang din ng CCG. Ayon pa sa grupo, hindi lamang mga isda ang kinukuha ng mga Chinese kundi pati ang mga corals at mga giant clam o taklobo ay sinisimot ng mga ito. Gumagamit umano ng mga malalaking makinarya ang Chinese fishermen para makapangisda. Nasabat mismo ng Philippine Navy ang ilang barkong pangisda ng China na may sakay ng mga live corals at taklobo o giant clams. Sa insidente na ito, pinigilan sila ng mga barko ng China na hulihin ng mga mangisda. At alam nyo ba na dahil sa pangyayari na ito ay nagsimula ng dumami ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Dahil sa pagpigil ng barko ng China sa Philippine Navy na hulihin ng mga mangisdang Chinese na may huling mga corals at taklobo, pumalit sa barko ng Philippine Navy ang barkong sibilyan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maibsan ang tensyon matapos magreklamo ang China na barko ng militar ang ipinadala ng Pilipinas. At kalaunan, humigit kumulang 80 barko na ng China ang pumalibot sa lugar na hanggang sa ngayon, tila wala na silang pakialam at patuloy na silang nagpapalutang-lutang sa ating karagatan. Naging tipikal na lamang sa kanila na magpagala-gala sa ating teritoryo. Sinabi ng grupong pamalakaya na ilang araw lamang ang lumipas ay nagsibalikan ng mga barko na pinalis ng Philippine Coast Guard o PCG sa Sabina Shoal. Pinatalikod lamang daw ang PCG at nagbalikan muli ang China Maritime Militia vessels upang kumuhang muli ng mga giant clams o taklobo at iba pang mga yamang dagat sa bahagi ng West Philippine Sea. Dapat gawing regular ang pagpapatrolya ng PCG kasamang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Lubhang kawawa ang mga mangisdang Pinoy. Sa kabila na nanalo na ang Pilipinas, hindi ito pinaglalaban ng gobyerno. Hinahayaan na lamang na ang Chino ang makinabang sa yamang dagat na dapat sanay para sa mga Pilipino.
Ayon sa mga eksperto, malaki ang papel na ginagampanan ng malalaking clamshell para makapanatili ang balanse ng ecosystem sa karagatan. Noong taong 2019, nang ideklara na endangered species na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Central Visayas ang mga taklobo. Ang West Philippine Sea ay napakayaman sa mga natural resources at marine life. Maraming hindi mabilang na isda at iba't ibang klase ng marine life ang West Philippine Sea. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa approximately 324,312 metric tons of marine products ang naiproduce ng West Philippine Sea noong taong 2020. Ayon sa mga tala, nasa libong mga mangisda ang umaasa at malaki ang nagiging kita sa West Philippine Sea nang ilan sa mga ito ay nagmumula pa sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa at iba pang bahagi ng NCR. Subalit ang ilang mga Pilipinong mangisda ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan at kabuhayan, lalo na sa mga Chinese vessels na palutang-lutang din sa katubigan. Marami ang naniniwala at natatakot na baka ang ginagawang ito ng mga Chinese ay mauwi sa pagbagsak ng fishing industry na ikinabubuhay ng maraming Pilipino sa West Philippine Sea. Ang coral reefs sa West Philippine Sea ay nasa kulang kalahating milyong hektarya ang sukat. Ayon sa Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, ang coral reefs mula sa West Philippine Sea ay malaki ang parte ng kabuuang reef area ng buong bansa. Sinasabi na ang Pilipinas ay ang third largest reef area and the most diverse coral reefs. Ang isang square meter ng coral reef ay nakakagawa ng nasa 1 hanggang 5 kilo ng white sand taon-taon. Mahalagang source of tourism ang coral reef sa Pilipinas, partikular na sa West Philippine Sea dahil marami ang mga turistang pinupuntahan ito upang makita. Malaki din ang ginagampanan ng mga coral reef sa ating karagatan dahil nagsisilbi ang mga ito ng mga natural barriers na pumipigil sa malalaking mga alon at nagpoprotekta sa mga coastal settlements mula sa malakas na mga alon at daluyong ng karagatan. Bukod sa pagkasira ng yamang dagat natin sa West Philippine Sea bunsod ng iligal na pangisda ng China at pagkuha nila ng kung ano-ano sa ating karagatan, isa pa sa nakapagpapalala ng pagkasira ng ating mga bahura ay ang cyanide fishing na ginagawa ng mga mangisdang Chinese. Subalit dismayado ang ilang aktivistang mangisda sa pagkabig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR matapos unang sabihing sadyang sinisira ng China ang West Philippine Sea gamit ang cyanide fishing. Wika ng pamalakaya, malinaw naman ani ang bawal ang pagpasok at presensya ng mga dayuhang mangisda sa mga karagatan ng Pilipinas batay sa Chapter 6, Section 91 ng Amended Fisheries Code o Batas Laban sa Illegal Poaching. Itinanggi ni Chinese Foreign Affairs spokesperson Mao Ning bilang gawa-gawa ang naunang paratang ng BFAR, lalo na at kanila umano ang Baho de Masinloc at dapat nilang alagaan. Dahil sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc, tanging Maynila lang ang may karapatang gumamit sa likas yaman nito. Gayunpaman, itinuturing itong traditional fishing grounds. Dahilan para sabihin na pwede itong pangisdaan ng mga sibilyang mangisda kahit panyaga. Samantala, sinabayan ng military combat patrols ng China ang joint naval drills ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Ayon sa People's Liberation Army ng Beijing, kontrolado nito ang lahat ng military activities na gugulo sa sitwasyon sa South China Sea. Wala namang ibinigay na detalye ang China hinggil sa umano'y joint naval at air combat patrols nito sa lugar. Isinagawa ang pagsasanay ilang araw bago ang makasaysayang trilateral summit ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Washington sa April 11 kung saan kabilang sa tatalakayin ang usapin sa West Philippine Sea.